Nel, ano ba ang partikular na nilalaman ng kasunduan at gaano ito kahalaga sa Pilipinas? Yes, Jun, ibig sabihin nito hindi na malayo na maisakatuparan ang paggamit ng Pilipinas ng nuclear energy bilang isa sa maaaring pagkunan ng supply ng kuryente. Sa ilalim kasi ng kasunduan, yung tinatawag na 123 agreement, maaari nang mag-export ng nuclear technology ang Estados Unidos sa Pilipinas. Sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit, nilagdaan ang Nuclear Cooperation Agreement o ang tinatawag na 123 Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa panig ng Pilipinas, lumagda si Energy Secretary Rafael Lotilla at sa Amerika naman, si US Secretary of State Antony Blinken. Sa ilalim ng kasunduan, maaari nang mag-export ang Estados Unidos sa Pilipinas ng nuclear materials at technologies, kabilang na ang nuclear fuel, reactors, equipment at special nuclear material. Ayon sa US Secretary of State, malaki ang maitutulong ng nuclear energy sa Pilipinas para matugunan ang pangangailangan ng supply ng kuryente para sa lumalaking populasyon. As peak energy demands are expected to nearly quadruple in the Philippines by 2040, nuclear power can consistently produce enough energy to meet communities' critical needs without emitting more greenhouse gases. In a nation of more than 7,000 islands, small modular reactors, some just the size of a city bus, can generate energy locally and conveniently. Umaasa si Pangulong Marcos para sa agarang pagpapatupad ng kasunduan at agad na mapabilang ang nuclear energy sa pagkukunan ng enerhiya. We see nuclear energy becoming a part of the Philippine energy mix by 2032. And we would be more than happy to pursue this path with the United States as one of our partners. Magpapalakas rin anya ang kasunduan na ito sa alyansa at ugnayan ng Pilipinas at Amerika. The signing of the Philippine-United States Agreement for Cooperation concerning peaceful uses of nuclear energy, or the 123 Agreement, is the first major step in this regard, taking our cooperation on capacity building further and actually opening the doors for U.S. companies to invest and participate in nuclear power projects in the country. Hindi lamang ukol sa power generation ang nilalaman ng Civil Nuclear Cooperation. Makikinabang rin dito ang sektor ng agrikultura, health at water management. Samantala sa naganap naman na APEC Summit ngayong araw, pangunahin ng issue sa climate change at energy security ang naging intervention ni Pangulong Marcos sa informal dialogue. Ang kanyang panawagan, pagtutulungan ng mga bansa upang maging affordable at accessible sa lahat ng renewable energy at maialis o mabawasan na ang paggamit ng fossil fuel. Ibinida rin ng Pangulo ang pagpapaluwag ng pamumuhunan sa Pilipinas sa solar, wind at geothermal sectors. Kaugnip pa rin sa naganap na APEC Summit, nag-host kanina ang Estados Unidos ng isang dinner para sa APEC leaders at bukas sa huling araw naman ay may magaganap pang tinatawag na retreat session ng APEC leaders at may mga natitira ring mga pagpupulong ang Pangulo sa ilang business leaders dito at kinukumpirma pa natin kung matutuloy yung pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa CEO ng SpaceX na si Elon Musk at mamaya rin ay alamin din natin kung natuloy din yung ilang mga bilateral meetings kabilang na dyan yung kay Canadian Prime Minister Justin Trudeau at sa impormasyon din na ibinigay sa atin na posibleng bukas dito sa California naman ay magaganap doon sa huling araw ng APEC yung bilateral meeting naman ng Pangulo kay Chinese President Xi Jinping. Yan muna ang ating update. Balik sa Jun. Nel, dun sa ipinapaliwanag kanina na sinasabing yung mga reactor kasing laki lamang ng bus, kailangan pa bang magtayo ng pasilidad para dito sa mga reactor na ito, Nel? O kasi ang baka isipin ng marami, kailangan pa ng power plant, parang ganon, Nel? Tama dyan, kabilang yan dun sa kung matatandaan natin yung nireport natin kahapon, may isang kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng Meralco at yung Ultra Safe Nuclear Cooperation para doon sa pag-aaral sa tinatawag na micro-modular reactors. Ito yung napag-usapan din natin yung nakaraang
Washington state visit ni Pangulong Marcos, dun unang napag-usapan ito. At ito ay dadaan na sa feasibility study. Ibig sabihin ay pag-aaralan muna ito mabuti kung kinakailangan din magtayo ng isang panibagong nuclear power plant ang bansa o hindi na o bubuhayin yun na dyan sa Bataan. So malalaman niya sa mga susunod na taon dahil sa ilalabas na feasibility study kaugnay dyan na June. Ibig sabihin pala, Nel, mangyayari dito, kasama din ang pribadong kumpanya o mga korporasyon na maaaring mag-export ng mga materyales nuklear. Tama ba yan, Nel? Tama ka dyan dahil may partnership dyan ang private sector dyan sa Estados Unidos at papunta dyan sa Pilipinas na magkakaroon din ng partnership sa private sector. Jun, tama ka dyan. Nel, kasama ba sa pag-aaralan kung gaano ang ibababa ng singil sa kuryente kung sakaling may isa katuparan na ito? Magandang tanong yan dahil isa din yan sa mga naitanong namin din sa mga nakaraang pagpupulong with President Marcos sa media dahil noon pa man lumulutang na yung ideya na yan, yung pagbuhay dun sa Bataan Nuclear Power Plant kung sakaling tayo nga ay mag-shift na sa paggamit ng nuclear kung hindi man 100%. Sinasabi nga na may posibilidad pa lang na bumaba yung singil ng kuryente dahil sa paggamit natin ito na nuclear energy, June. Ano pa ba ang mahalagang mga pagpupulong na haharapin ni Pangulong Bongbong Marcos sa Nel? Pagkatapos nitong APEC Summit dito sa San Francisco, California, ay lilipad ang Pangulo papuntang Los Angeles, California naman para sa Filipino Community Meeting at gayon din sa mga business leaders meeting. At pagkatapos doon ay lilipad naman siya patungong Honolulu, Hawaii kung saan ay bibisita naman siya doon sa Indo-Pacific Command at yung ilang mga pagpupulong sa mga opisyal doon. Yun ang kanyang huling activity, yung US leg trip niya dito. At pagkatapos noon ay uuwi na rin ng Pangulo after nitong 1 week halos din dito sa Estados Unidos. Pansin natin na kasama pa rin niya ang kanyang secret weapon, Nel. Sa ngayon, hindi na natin nakita yung si Congressman Gloria Macapagal Arroyo dito sa mga nakaraang foreign trip, June. At isa rin yan sa posible nating itanong kapag nagkaroon ng kapihan bukas with media delegation, yung issue na yan. O kasi pagka kung hindi na nakakasama, yung sinasabi niya dati, lalabas ba kaya ng tumayo sa sariling paa ng new kid in the block? Hindi pa natin masabi at sa ngayon kasi alam naman natin na yung mga usap-usapan yan tungkol dun sa isyong politikal sa pagitan ni House Speaker Romualdez at Congressman Arroyo ay parang wala pang linaw sa ngayon at maging sa relasyon kay Vice President Sara Duterte. So parang nananatili pa rin komplikado yung sitwasyon at hanggang sa ngayon ay wala pa rin tayong naririnig na posisyon ng Pangulo ukol dyan. Alright. Antabi kami, Nel, sa iyong mga ulat na yan. Live na nag-uulat mula sa San Francisco Bay, California, si Nel Maribuhok.